Masyadong masipag itong si Nurse Karen kung kaya't lahat ay ginagawa niya makatulong lamang sa mga pasyente. Hindi ito nagugustuhan ng kasamahan niyang nurse kung saan matagal na siya roon. At ayaw nito na nasasapawan sa trabaho kung kaya't ayaw niya ng bida-bida. Kaya naman itong si Nurse Karen ay gagawa niya ng isang masamang imahe. Dito nga ay maisipan nito na lagyan ng dugo ang mic. As nitong si Nurse Karen, nagkataon kasi na isang tanghali, habang nagpapahinga itong si Nurse Karen at tulog na tulog, dito nga niya ito gagawa ng masama. Nilalagay niya ang panyo malapit sa kanya at yung nurse din na iyon ang magtuturo sa kanya. At pagbibintangan nga siya na infected na, kung kaya't kukuyugin siya ng mga tao na wala namang katuturuan dahil napagbintangan lamang siya at nais lamang talaga na maalis sa pwesto itong si Nurse Karen. Sa maparoon ay hindi siya nilagay sa isolation kung saan nilagay siya sa isang room na wala siyang kasama at nakapadlock pa ito. Hindi na nga alam ni Nurse Karen ang kanyang gagawin kung kaya't nagsisigaw na lamang siya at naghihingi ng saklolo. Hindi naman talaga totoong may sakit siya. Bakit siya kailangang ilagay sa loob na iyon? Hanggang sa may tao ngang maan at narinig nga ang kanyang pagsigaw kung kaya't naawa ito sa kanya at pinalabas siya sa naturang room na iyon. Sa kabilang banda, hindi na nga mapigilan ang emosyon nitong si Doc RJ kung kaya't lalakasan na niya ang kanyang loob at gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya nang sa gayon matulungan nga itong si Annalyn at madamayan siya sa kanyang problema. Ayaw niya na mamamatay itong si Annalyn kung kaya't pupuntahan na nga niya ito kahit alam niya sa sarili niya na manganganib din ang kanyang buhay. Pati siya sa mga naririnig niya dito kay Moira kung saan nag-advance na nga ito ng pagbati ng condolence. Ine-expect na kasi ni Moira na mamamatay na nga itong si Annalyn, bagay na hindi naman pinaniniwalaan itong si Doc RJ. Kaya't naroon na nga siya nang sa ganun mapalakas niya ang loob ng kanyang anak at matutunga itong lumaban. Nang makita nga nitong si Zoe na desidido na nga ang kanyang ama, nag-alala ito ng husto subalit hindi na nga niya mapigilan. Sinabi na lamang ni Zoe na maaring kapag pumasok siya doon sa loob ng ospital na iyon ay hindi na siya makakalabas pa at maaring mamatay siya kapag ginawa niya yon. Subalit hindi mapipigilan ni Zoe ang desisyon ng kanyang ama dahil sa pagmamahal niya sa kanyang anak na si Annalyn. Sa kabilang banda, mabilis nga na kumalat ang balitang iyon kung kaya't nag-aalala ang lahat sa magiging kalagayan ng naturang doktor. Agad na sinabi ni Nurse Evan dito nga sa kanyang kapatid na si Giselle na ito nga ang kanyang kapatid ay pumasok na nga sa loob ng ospital at nag-volunteer na dahil naawa ito sa kanyang anak na si Annalyn. Kaya naman nag-aalala din ng husto itong si Giselle sa mga narinig niya mula sa mga nurses na iyon. Kaya naman magpupursgi na nga ito. Nakatukin na nga ang pamahalaan nang sa ganun meron na nga gamot para maihatid niya at masigurado nga na ligtas ang kanyang kapatid at ang kanyang pamangkin na si Annalyn. Hindi maaaring mamamatay si Annalyn dahil siya din ang isa sa inaasahan na magtataguyod na nga ng effects. Isa siyang napakahusay na doktor at marami pa siyang magagawa sa oras na mabubuhay siya. Kung kaya't hindi pa niya panahon na mamamatay. Sa kabilang banda, habang nag-iisa nga itong si Annalyn, wala na siyang magagawa kundi ang umiyak at magdasal na lamang sa Diyos. Ipinapa sa Diyos niya ang kalagayan niya at ang sakit na kanyang nararamdaman dahil tanging Diyos lang naman ang siyang makapangyarihan sa lahat na kayang magawa ng milagro at mapagtungbayan niya ang sakit na kanyang nararamdaman. Maya-maya pa nga ay tila isang milagro nga na bigla na lamang niyang nakita at nasilayan ang kanyang ama na si RJ. Payakap na lamang itong si Annalyn matapos niyang masilayan ang kanyang ama dahil naramdaman niya na mahalaga talaga siya dahil sa ginawa nito.